Para sa mga ipinanganak sa Year of the Rat, maganda ang magiging relasyon mo sa ibang mga tao. Sa mga single, magkakaroon daw kayo ng mga date ngayong taon. Mag-ingat lang sa mga kaagaw, ha? Sa mga in a relationship naman, bigyan ng sariling space ang karelasyon. Year of the Ox ka ba? Tandaan na bigyan ng oras ang pamilya at madalas silang ilibre dahil ito ang magdadala ng swerte sa'yo. Kung single ka, magandang taon ito para maghanap ng ideal companion. Magandang panahon din ito para sa mga engagement at wedding. Heads up naman para sa mga ipinanganak sa Year of the Tiger. Medyo matagal bago makahanap ng pag-ibig, pero makikilala mo ang mga bagong kaibigan na may mga kaparehong interes. Makihalubilo sa mga taong ipinanganak sa Year of the Horse para matulungan kayong makahanap ng the one, lalo na sa buwan ng Mayo o Hunyo. Para sa mga ipinanganak sa Year of the Rat, ang taong ito ay maganda para sa bagong trabaho, business, at iba pang pagkakakitaan. Pero huwag magpautang ngayong taon, ha, dahil malaki ang posibilidad na hindi ka nabayaran. Para naman sa wealth at career ng mga ipinanganak sa Year of the Ox, ox na ox daw ang mga oportunidad para kumita. Basta bukas kayo sa mga posibilidad. Posible ring magkaroon ng promotion sa trabaho. Sa kabila ng swerte sa trabaho at pera, dapat manatiling nakatapak ang mga paa sa lupa. Para sa mga ipinanganak sa Year of the Tiger, huwag mag-iba ng career o negosyo. Wala naman magiging problema sa pera. Siguraduhin lamang na mag-ipon. At huwag gumastos ng labis. Ipinanganak ka ba sa Year of the Rabbit? Para sa may asawa, dapat maglaan ng oras para mas mapalapit sa inyong kabiyak. Para sa mga single, magiging matagal bago makahanap ng pag-ibig. Kaya pagtuunan muna ang mga kaibigan na makakatulong sa inyong business at career development. Good news para sa mga ipinanganak sa Year of the Dragon. Malaki raw ang posibilidad na makita mo ang true love mo ngayong taon. Kung may karelasyon ka naman, magiging mas malapit ang iyong partner sa'yo. Magandang magkaroon ng quality time ang mga mag-asawa sa isang romantic trip. Swerte sa pag-ibig ang mga single na babae na ipinanganak sa Year of the Snake dahil madaling makahanap ng ideal companion ngayong taon. Pero mahihirapan naman ang mga single na lalaki. Para sa maayos na pakikisama, maging sensitibo sa mga opinyon ng iba. Matuto ring magtiwala sa ibang tao. Kung ipinanganak ka sa Year of the Rabbit, bigyan ng oras ang career at mga pinagkakakitaan. Humingi ng payo mula sa mga nakatatanda, mga mentor at magulang. Mas swerte raw ang wealth at career ng mga ipinanganak sa Year of the Dragon. Maraming biyaya at pagkakataon para kumita, basta't maging masinop. Mainam daw na business partner ang ipinanganak sa Year of the Horse para maging maswerte sa negosyo. Para sa ipinanganak sa Year of the Snake, magiging challenging ang taong ito sa career at business. Matuto ng mga bagong kaalaman sa mga training, workshop at postgraduate courses. Maging masinop sa pera at konserbatibo sa mga investment ngayong taon. Ipinanganak ka ba sa Year of the Horse at naghahanap ng pag-ibig? All the single ladies, malaki ang posibilidad na mahanap ang inyong ideal gentleman this year. Para naman sa mga single na lalaki, maaaring makilala ang the one sa iyong trabaho. Lucky in love ang mga nasa ilalim ng Year of the Sheep. Ang mga single, posibleng makahanap ng ideal partner ngayong taon. Mas tatamis naman ang pagmamahala ng mga in a relationship. Para sa mga mag-asawa, mapapatibay ng romantic trips ang inyong pagsasama. Para sa mga ipinanganak sa Year of the Monkey, medyo matumal ang inyong swerte sa pag-ibig ngayong taon. Para sa mga single na babae, mainam na maghanap ng mas bata sa inyo. Ang payo naman sa mga single na lalaki, sa mga social event daw kayo makakahanap ng kapareha. Para naman sa mga married, mainam na pagtuunan ng pansin ang pinansyal na aspeto ng pamilya. Maswerte sa wealth at career ang mga ipinanganak sa Year of the Horse. Magkakaroon kayo ng mga bagong responsibilidad o bagong posisyon sa trabaho at tagumpay sa negosyo. Stable ang income ngayong taon basta't sasamahan ng sipag.
Sa business at career, maganda ang pasok ng taon para sa mga ipinanganak sa Year of the Sheep. Asahan ang promotion o pagtaas ng inyong sweldo basta't samahan ito ng dedikasyon sa trabaho. Magandang taon ito sa negosyo, maging maingat lang sa paggastos. Para naman sa mga ipinanganak sa Year of the Monkey, ngayong taon, magpursigi sa trabaho para mapansin ang inyong potensyal. Mag-invest sa mga training at mga bagong kaalaman para magkaroon ng swerte sa pera ngayong taon. Year of the Rooster. Para sa mga isinilang sa Year of the Rooster, dapat maging palakaibigan at mapagbigay sa opinyon ng iba. Mag-ingat sa mga argumento at laging makipagkasundo. Year of the Dog. Para sa mga ipinanganak sa Year of the Dog, good news! Maswerte raw kayo sa pag-ibig this year. Ang mga single, maaring matagpuan ang ideal companion sa mga outdoor activity. Year of the Pig or Boar. Para sa mga ipinanganak sa Year of the Pig, posible raw kayong makahanap ng mga bagong kaibigan at kaibigan ngayong taon. Maglaan ng oras para sa pag-ibig at huwag mag-atubiling ipakita ang sense of humor at iba pang mga positibong katangian sa inyong napupusuan. Para sa mga ipinanganak sa Year of the Rooster, maging mapanuri at matalino sa pag-invest ng pera. Kung magkaroon ng offer na bagong posisyon sa trabaho, tanggihan daw muna ito dahil may mas maganda pang promotion na darating. Para sa mga ipinanganak sa Year of the Dog, maging bukas sa pagbabago sa trabaho tulad ng job promotion o paghahanap ng mga ibang mapagkakakitaan. Kung sasama ka sa taong ipinanganak sa Year of the Horse, pwedeng mabawasan ang kamalasan sa unang bahagi ng taon. Sa Year of the Pig ba kayo ipinanganak? Hindi raw ito ang panahon para sa promotion o pagbabago ng direksyon sa negosyo. Dapat maging mapagmatyag sa mga katrabaho. Maging maingat din pagdating sa pera.